Ang paglala ng daloy ng trapiko sa mga lansangan ay hindi maitatatawa na ito ay may kinalaman sa paglobo ng populasyon, lalo na sa mga progresibong lungsod at bayan sa buong mundo. Ang populasyon ng Pilipinas ngayon, 2024, ay nasa 118,769,677. 14,942,000 ang nasa pusod ng Metro Manila ngayon. Kumpara noong 1950s na ang populasyon ng Metro Manila ay nasa 1,543,666 lamang. Maging dito sa Amerika, palaki ng palaki ang populasyon dahil sa mga imigrante na dumarating mula sa iba't ibang bansa. Kung kaya kahit gaano kalawak ang mga kalsada ay nagiging pangunahing problema pa rin sa pagsikip na daloy ng masasakyan ang mga lansangan, lalo na sa rush hour na nagkasabay-sabay ang bulto-bulto mga sasakyan kaya't usad pagong. Tulad ng Los Angeles, California, dito ay naglalakihan na at napakalawak na ng mga kalsada, lalo na ang mga pangunahing lansangan. Subalit, hindi pa rin maiwasang magsikip ang daloy ng trapiko sa araw-araw. Dito sa Amerika, masikip man at matraffic ang mga lansangan, lalo na sa mga highway, ay meron namang inilaan na emergency lane sa pinakatabi nito na pwede lamang gamitin ng mga sasakyang may wangwang tulad ng ambulansya, pulis at bumbero. At ang may karapatan lamang na gumamit ng mga sirena o wangwang sa kalsada, una ay ang mga ambulansya, bumbero at pulis. Walang karapatang gumamit ng sirena o wangwang ang mga sibilyan tulad ng mga ginagamit ng mga law enforcers. Ang mga sasakyang militar dito ay meron silang sariling specialized lighting and signaling systems. Kabilang dito ang mga specific types of lights and sirens na dinisenyo para sa military use which may differ from those used by police vehicles. Ang mga US military vehicles are equipped with these systems to communicate and maneuver effectively during military operations as well as for safety and visibility purposes. Kaya ba sa bansang Pilipinas, mula ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr., napakaraming mga sibilyan ang gumagamit ng wangwang sa kalsada. Ilang pangulo na ang nagdaan. Pag hindi nasisita, patuloy sa paggamit ng illegal na sirena ang mga sibilyang sasakyan. Lagi namang may kampanya laban sa illegal na paggamit ng wangwang kung ito'y napupuna, subalit ito ay ningas kugun. Sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., naglipa ng muli ang mga illegal na wangwang. Ang mga sibilyang sasakyan na gumagamit ng illegal na wangwang ay ikinaiirita ng mga common tao, ng mga commuters na nabababad sa mahabang oras na nakatenga sa lansangan. Wala na yatang pagbabago sa pagsisikip ng daloy trapiko sa Metro Manila. Marami ng pag-aaral na ginawa ang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa trapiko tulad ng Metro Manila Development Authority, subalit walang pagbabago sa pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. At least, kamakailan na yating nakaringgan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinutugunan nito ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na nagpalabas na siya ng Executive Order 56 na naglilimita sa paggamit sa Protocol License Plates at Administrative Order No. 18 na nagbabawal sa opisyal at personal ng gobyerno na gumamit ng wangwang, blinkers at iba pang signaling devices. After carefully considering your suggestions, I'm happy to announce a series of initiatives aimed at speeding up our traffic solutions para naman mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Executive Order 56 ay binabawi na ng gobyerno ang mga expired special plate number na ibinigay sa mga dating opisyal ng gobyerno. Mula sa 16 special plate number ay ginawa na rin itong 14. Bukod dito, inilabas din ang Administrative Order No. 18 na nagbabawal sa paggamit ng mga sirens, blinkers at mga katulad na signaling devices ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Sa madaling salita, bawal na ang wangwang, pahayag ni Pangulong Marcos. Ayon pa kay Marcos, komprehensibo at holistic plan ang gagamitin ng pamahalaan sa pagtugon sa problema sa trapiko. Well, sana naman may karoon nga ng maganda at positibong resulta ang sinabing ito ng Pangulo.